Grabe na nangyayari ngayon mga kababayan. Kita nyo naman kung sino talaga ang ayaw matuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon dito sa flood control. Ayan oh, gumawa sila ng paraan. At ang itinalaga nilang acting temporary Senate President ay si Kupa. At may isang traitor kasi na dumating dyan sa Senado upang pagbutuhan nila kuno na maging acting president yang si Kupal. 'Di ba? Ang galing, 'di ba? Sa sobrang kating-kati na ng puwit nila at hindi na sila mapalagay, ikot na ang puwit sa sobrang kati. Ayan, nagdesisyon sila na ilagay bilang acting Senate President itong si Kupal upang hindi matuloy ang investigasyon dito sa flood control, 'di ba? Kasi talagang alam naman natin kung sino talaga ang dawit dito eh. Ayan, yung 11 na yan, nakatanggap sila ng malita. At kung sino ang pinuno nila, yung nasa taas. Yung nasa taas nila. So talagang gagawa sila ng paraan. Ayan. Para makuha ulit ang majority leadership. So ayan. Grabe, 'di ba? Nalaman lang nila na sa 4 bukas sisimula na yung investigasyon ulit sa flood control upang malinawagan ang taong bayan sa flood control issue na to. Kasi bilyon eh, bilyon po ang nawawala sa kaban ng bayan. Pero wala pong nakasuhan kung hindi ang mga diskaya lang. Ay, sino po ba ang binanggit na mga diskaya? 'Di ba, mga congressman? Doon sa 125 na congressman na yan, dawit sa flood control. At sino ang mastermind? Dalawa ang mastermind po, yung dating speaker at kasalukuyang presidente ngayon. So kaya talagang cover up, kailangan nilang i-cover up yan at makuha nila ang Senate para hindi matuloy ang investigasyon ito. At ang isusulong nila, alam mo kung ano? Yung impeachment ni BP Sara. Kaya mga kababayan, tandaan ninyo yung mga yan. Dapat hindi na manalo yan sa 2028. 'Di ba? So, kung manalo man yung mga yan, andyan ang Comelec, si George Garcia, Alipores nila, malamang kahit hindi